Tayo po ay mag-opening prayer na po tayo para po simulan na po natin ang ating sige po, tayo po ay manalangin. Tunay Panginoon, napakasagana ng iyong biyaya at ng iyong habag sa amin. Salamat po, Panginoon, na nabutan po namin muli ang aming mga kapatid dito po sa Upper Tuyo. Na handa po silang makinig, handa po nilang tanggapin ang mga banal na salita, Panginoon. Dalangin po, O Diyos, na ibaba po ninyo sa amin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang tunay na maging maayos, mapayapa, ang aming pong pag-aaral na ito. Lalo tigit ang kanilang puso, ang isipan, ang kanilang pangunawa, Panginoon, ay inyo din pong buksan upang ang mga salita mo, Panginoon, ay tunay na kumilos at gumawa sa kanila pong mga buhay. Lord, i-bless po ninyo ang aming pag-aaral na ito. Maging yung iba na hindi pa po dumarating, sila Ellen, Panginoon, hatid niyo po sila ng ligtas at payapa. Salamat po, Lord, sa buhay ni Pastor. Bigay mo po sa kanya ang karunungan, kapangyarihan, Panginoon, upang maihatid po, maituro po niya sa amin ng maayos ang iyong mga salita. Salamat po, Lord. Ang lahat ng ito ay aming samo at panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, kung mayroon pa po, kung may kopya na po kayo, or kung wala pa po, kuha po tayo ng kopya ng ating pong pag-aaral. Mas maganda po, ito ay tigi-tigisa. Isang page lang po ang ating pag-aaral. Kaya po, Ate, dito ka. Ay, ayaw mong mag-aaral. medyo masama yung pakiramdam nito. Bigay mo sa kanya. Ayan. Sige ho. Meron pa po ba? Ito po, tigi-tigisa po tayo. Meron pa po. So, baby. Sarap kayo dito. Diyan kayo nakakapsa. Kaya pa po isa. Yan po. Okay na po. Opo. Okay ho. Meron pa? Kailangan pa? Ate, nasa yung mga Bible, hindi ako nakapagdala ng Bible. Ate, nito yung Bible. Ito po. May tagabasa. Siyang, ay usil kunin mo yung Bible. Nandito sa ano, puti na ano. Dito sa tabing upuan. Si Rika po. Wala po si Rika. Nasa hospital po. Sino? Nagbabantay po doon sa tsahin nila. Parang kapatid po ba ni Kuya JR? Din na Kuya JR yun? Tinatanong ako si Ate Ruweng yun eh. Hindi si Ate Ruweng yun. Hindi po. Si Mayri. Anong naging, ano? Bato sa... Inoperahan? Opo. Bay dito kayo. Ipahalin nyo dito yun. May mga bangko pa doon. Kung sanang magbabantay doon do. Kaya kang ay do. Dok, opo. Doktor po ako. Pastor. Opo. Eh, ayaw pumayag ng doktor. Kasi senior na daw ako. Saka yung paiba. Mga ibang ayaw ng paipapalit-palit ng banday. Mga ganun. Ayan ho. Basta senior ayaw, hindi pwede. Sige ho. Meron naman ho tayong hawak ngayon uli na panibagong lesson. Panibagong pagkakataon upang matuto. Ano ho? Kumbaga nga po sa lupa, kapag ang lupa ay ang lupa ay binubungkal, di ba mas maganda yung ganon? Kasi ibig sabihin po, handa po siyang matanamnan. Di ba ganon yun? Kapag ang isang lupa binubungkal, handa siyang matamnan, ibig sabihin, handa niyang tanggapin yung binhi. Ganyan din po sa buhay ng tao. Ano po? Kapag tayo po ay nagba-Bible study, kapag nilalaan natin ang ating panahon at mga sandali upang tayo ay makapag-aral, binubungkal yung ating spiritual na buhay. At mas lalo po tayong magiging katanggap-tanggap yung mga salita ng Diyos na atin pong pinag-aaralan. Kaya habang binubungkal ng Panginoon yung ating pong mga puso, ay lalo naman siyang lalago at tutubo yung kanyang mga salita. At maipapamuhay natin ito at magiging kasangkapan ito upang lumago ang ating mga buhay. Kaya welcome pong muli sa ating panibagong Bible study. Ano po ang title ng ating pong aralin? Bagong buhay sa paglago kay Kristo. So, yun din po bagong buhay sa paglago kay Kristo. Isang bagay po na mahalaga, lalago ang ating buhay kapag kasama si Kristo. Lalago ang ating buhay kapag mayroon tayong patuloy na pagkilala po sa magagawa ng Panginoon sa ating buhay. So, bukod po dun sa
title natin, may nakasulat po dyan, mula nang tanggapin mo si Kristo, ikaw ay naging anak na ng Diyos. Ang pananampalataya mo sa Diyos ang siyang tutulong sa iyo na ipagkatiwala ang lahat ng detalye ng iyong buhay sa Diyos. Amen. So, lahat daw po ng detalye ng buhay natin, pwede natin ipagkatiwala sa Diyos. Maganda man o hindi man yung mga detalyeng ito, may mga bagay man na kumbaga po ay bistado tayo o alam ng Panginoon yung ating mga sitwasyon. Ang mahalaga po, binubukas natin ito sa Panginoon at maaari nating ipagkatiwala ito sa Diyos. Ibigay natin ng tiwala. So, ang sabi po sa Galatia 3:11, ano po ang sabi dyan? Ito po, nakasulat naman dito sa ating lesson. Ayun pala. Ayun. Ang sabi, ang pinawalang, basahin niya po na Ate Vilma. Ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen. So, ang sabi po dyan, tayo po pinawalang sala. Inalis yung kasalanan natin, pinatawad tayo, at tinuring tayong matuwid, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen. Kaya po, ang tanong po ay, lahat po ba tayo ay may pananampalataya na maghahatid sa atin sa buhay? Diba? So, mas mahaganda sa pananampalataya po, ay naihahatid tayo nito sa maganda. Diba? Kasi maraming bagay na pwede kang ihatid sa hindi maganda. Ihatid ka sa chismisan. Ihatid ka sa mga bisyo. Ihatid ka sa hindi magagandang mga impluwensya. Pero dahil inihahatid ka ng pananampalataya sa isang magandang buhay, ito po ay magbibigay sa iyo ng buhay. Ano po? Ito po ay magbibigay sa iyo ng direksyon sa ating buhay. Kaya ang sabi diyan, mapapabilis ang iyong paglagong espiritual sa pamamagitan ng mga sumusunod. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, pwede palang mapabilis yung paglagong espiritual. Kumbaga po sa halaman, no? Ano ba yung gusto niyo sa halaman? Yung mabagal lumaki o mabilis lumago? Mabilis mo. Opo, mabilis lumagaw, di po ba? Gusto natin sa isang tinanim natin, tutubo na agad, lalago na agad. Tinitiyak natin na yung bunga ay magiging isang dahilan upang lumago at maging mapagpasalamat tayo dahil lumago ang ating buhay espiritual. Amen. So kayo po ba, tayo po ba nagpapasalamat sa Panginoon kasi mayroong paraan para lumago ang buhay natin sa Panginoon? Amen? Amen. Amen. Kaysa naman dun sa yung buhay mo kahapon, yung buhay mo dati, para bang walang nangyayari. Ay, bakit ganun? Paikot-ikot lang yung buhay ko. Ang nais pala ng Panginoon, mas lumalim tayo, mas lumago yung pananampalataya natin, at may paraan. So, ibig sabihin po, hindi naman yan automatic. Halimbawa, yung halaman, di po ba atinimpa? Hindi naman automatic na ay gusto kong lumago yan, tas wala ka nang gagawin, tititigan mo lang maghapon. Diba? Hindi. May gagawin ka. No? May action ka na gagawin. Ano pong gagawin mo? Bubunutan mo ng damo. Didiligan. Ipapaarawan mo. Yung pataba, lalagyan mo. May gagawin ka. No? So, payag ba kayo na dapat may gagawin ang isang Kristiyano para lumago yung pananampalataya niya? Amen. Amen. Diba? Hindi naman yung basta lang na ako nakakilala sa Panginoon. Magtinanong mo, may ginagawa ka ba para lumago yung pananampalataya mo? Wala po. Mas mahirap yung ganun. Di po ba? Hindi iyon katanggap-tanggap. Kaya ang mahalaga po, ang katanggap-tanggap sa Panginoon, yung mayroon tayong gagawin. At ang maganda naman, may inihain na paraan ang Diyos. At yung mga inihain na paraan ng Diyos, practical yun. Ibig sabihin, magagawa natin. Hindi yun magagawa lang ng ilang tao. Halimbawa, ay, mahirap yan, si Ate Nora lang makakagawa niyan. Kasi ako, hindi ako pwede dyan. Hindi ganon. Ay, si pastor lang makakagawa niyan kasi pastor siya eh. Ako, ordinaryong tao lang ako. Hindi. Di ba? Ibig sabihin po, ang paglago po ay para sa lahat. Amen? May exempted ba sa paglago? Wala po. Hindi naman pwedeng sabihin na, ni Ate Nimpa na, ako lang lalago, kayo, wag kayong lalago. O kaya, ay, hayaan mo na sila. Ako, eto na lang ako. Na? Hindi pwedeng ganun. Bakit po? Kasi ang paglago, disenyo yan ng Panginoon sa lahat. Hindi po yan sa ilang tao lamang. Okay. So ngayon, may tatlong paraan ng paglago. Yun po yung ating tatalakayin. Sige, ang unang magtatalakay sa una,
si Ate Merly. Pangalawa, si Ate Vilma. At pangatlo, si Ate Nora. Okay ba yan? Saan O, sige. Isa-isa natin. Gagayad ko naman kayo. paano makipag-usap sa Diyos? Oh, wait po. Sandali lang po. Ayan. So, ano yung unang, tatlo kasi daw pala yung paraan para lumago ka. Una, ang sabi, sumusunod, panalangin. So, Ate Merly, i-discuss mo yung panalangin. Basahin mo din ate, hindi nakasulat. Hindi yung sa sarili mo. Ang Ayan. panalangin. May guide naman po, may May guide. guide po. So, yun, alam ni Lovely. Pag-usap Ay, ni- sa Diyos at pakikinig sa kanyang mga salita. Okay. Ang mga kabiguan sa pamumuhay Kristiyano, kadalasan natuntun sa kakulangan natin sa pananalaman. Okay. So, ang una palang hakbang ay panalangin. So, ang tanong ba, lahat ba tayo ay nais ng Panginoon na nanalangin? Amen. Amen. Huwag mong sabihin na, ay, kayo na naman nalangin para sa akin. Minsan may ganun eh. Sisimba ka ba? Hindi, isimba nyo na lang ako. Panalangin nyo na lang. Ipanalangin nyo na lang ako. Pastor, ipanalangin nyo lang kami. Hindi po ganun. Ang mas maganda, sinasabi po dyan, ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos at pakikinig sa Kanyang salita. So, dalawa pala yun, ano? Nakikipag-usap ka sa Diyos at nakikinig ka sa Kanyang mga salita. Hindi pwedeng salita ka ng salita sa Panginoon pero hindi ka naman makikinig sa salita niya. So, kailangan two-way. Ano yung sabihin ng two-way? Nagsasalita ka sa Panginoon, kinakausap mo siya, at the same time, hinahayaan mo naman siyang magsalita sa iyo. No, kayo po ba may kausap na tao, gusto lang idaldal, pero pag ikaw nagkukwento, ayaw nang makinig. Hindi pa nakakabusit yung nakakabusit yung ganung tao. Yung gusto magsalita lang na magsalita, pero pag ikaw na yung magkukwento mas marami pa uling sasabihin sa iyo. So, hindi siya marunong makinig. Di ba minsan sa mga asawa, ganun din, no? Kapag yung asawa, hindi marunong makinig. Aray ko, may. Gusto lang salita ng salita. Hindi po ganon, ano. So, ang sabi po dyan, tingnan po natin yung pinaka-drawing, ano. Diyos, panalangin, tao. O, ngayon, ang tanong, paano nakipag-usap ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? May idadagdag po ako doon. Okay, sige, very good po. Nagigising ba kayo at the wee hour, yung alanganing oras sa gabi? Alang-aning oras sa gabi. Alas 2. Amen. Ibig sabihin po, ang banal na espiritu is nililigtas tayo, o ang Panginoon Jesus. From 3 to 5, yung oras na iyon, or 2 to 5, basta yung wee hour, Nagising kayo. yung ano pa to, yung tahimik ang gabi. Ibig sabihin po, ay gusto ng Panginoon makipag-usap po tayo sa Kanya. Amen. Salamat po. Kasi, andun po yung ang banal na espiritu is nakikipag-usap din sa atin. Amen. Po ba? Nabasa ko po kasi may ako doon na ang sabi, pag 3 to 5, nagising ka, ibig sabihin po, wini-wake up ka ni Lord para mag-usap kayo. Panalangin. Panalangin kayo. Manalangin po kayo. Kaya, ano po natin yon, gawin po natin yon, lalo sa akin na minsan maaga minsan maaga ako nakakatulog. Minsan alas 2 nagigising na ako. Oo, alanganin na po, minsan alas 3. Doon po yun, natutuhanan ko po yun, ginawa kong habit po yun sa akin. Habit of prayer. Oo, habit Sa of ganung prayer tahimik. po yun na mananalangin po ako. Hindi po ako nakakapanalangin bago matulog. Nagigising talaga po ako 3 o'clock. Amen. So yung Sige 30 minutes or 1 hour, yung pakikipag-usap mo sa Panginoon, alam niyo po, ang ganda ng umaga mo at saka yung maghapon mo na iyon. So, Kasi blessed ka ni Lord. Amen. So, sinasabi lang ni Ate Merly na po, kapag minsan, nagigising nga tayo ng gano'n, ba, alanganin oras, hindi tayo makatulog, pwede tayong, ipalitan natin yun ng panalangin. Hindi naman laging sa ganong oras. Pero maganda hindi yun. naman. Maganda yung ganong oras na may oras ka Anytime para basta. manalangin. Hindi Pwedeng, nagising. basta yung, ibig lang sabihin, mayroon kang panahon, oras sa panalangin. Sabihin, kasi kung nag-aalala ka sa maraming bagay, minsan hindi tayo makatulog kasi may inaalala tayo, para bang nagiging kaabalahan sa atin o yung tawag na kabalisahan sa atin yun eh. Pero palitan natin yun ng panalangin. Isuko natin sa Panginoon yung mga kabalisahan natin. At saka yun po yung ituhod mo, Ah, iluhod nyo sa Panginoon. Amen. So, salamat po sa magandang tip na yun. No? So, ang number 1 na tanong, paano maaari makipag-usap ang tao sa Diyos? Ang sagot yan ay sa pamamagitan ng panalangin. O, number 2, basa Ate Merly. Basahin ang Filipos 4:6-7. Okay.
Filipos 4:6-7. Si Ate Bilma ba? Nahanap na ba ni Ate Bilma? Very good, nahanap na. Pero hindi ka diyan magtuturo sa susunod ha. Huwag kayong mabalisa tungkol sa Mang anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. So, sagutin natin, andyan din yung mga sagot sa verse na yan. Ano ang sinasabing dapat natin gawin? Ang sabi doon ay, Amen. Ang sabi, ano ang sinasabing dapat natin gawin? Manalangin at magpasalamat. Amen. Huwag tayong mabalisa. Sa halip ay, manalangin tayo na may panalangin, may pasasalamat. Okay. Kaya pala, napakaganda sa panalangin, lagi may pasasalamat kahit anong sitwasyon. Kasi ang sabi diyan, hilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Pag nagising ko na alalin, salamat. Kasi Amen. yung opening prayer is thanksgiving. Amen. So tama po yun. Pupulihin mo yung, kasi may pattern naman ng panalangin, pwede nyo gamitin. Pupulihin nyo muna siya. Kikilalanin nyo muna yung kanyang kabanalan. Iyon po yung simula. Panginoon, pinupuli ka po kita ngayon. Kinikilala ko ang inyong kabanalan sa aking buhay. Kinikilala ko po ang inyong kadakilaan sa aking buhay. Iyon po muna. Tapos, saka po natin pwedeng banggitin yung humihingi tayo ng tawad sa ating mga sala. Tapos po, pasasalamat at paghingi po sa Panginoon. So, ibig sabihin po, yung paghingi po sa Panginoon, isang bahagi lang ng panalangin yun. Huwag puro hingi. No? Minsan kasi ang panalangin, simula pa lang hingingad, Panginoon, hingi po nito. Hindi ganun. Isang bahagi lang yung paghingi. Actually, marami yan eh. Pagpupuri sa Panginoon, paghingi ng tawad sa mga kasalanan, pasasalamat, at paghingi. O, di po ba? Isang bahagi lang. Pagpupuri, pangungumpisal o yung paghingi ng tawad, pasasalamat, at paghingi. No? Kaya yung paghingi, di ba parang sa mga ano din yun, pag may hingi ka, syempre, kailangan may pasakali muna. Hindi naman pwede na, hingi po ba? Di ba? Kailangan may introduction muna, di ba? Sa tao, ganoon din, di ba? Pero lalo po sa Panginoon, na purihin mo muna siya, ilalanin mo muna yung pagkakasala mo, magpasalamat ka muna sa buhay, bago ka humingi. So, dapat po, huli nga yung paghingi eh. No, tama po ba? So, lady? So, yung paghingi, bahagi lang yun. Hindi yung lagi yung, Panginoon, pengi naman ito, pengi. Kaya ang sabi nga, ang joke nga doon, di ba? Ano bang tawag mo sa Panginoon? Panginoon o pengi noon? Pengi noon. Pengi po noon, pengi po noon, pengi po noon, di ba? So, ang sabi po dyan, ano ang dapat nating hingin sa Diyos sa ating mga panalangin? Ang lahat ng ating pangailangan. Ano ba sabi? Ang konti ninyong pangailangan, yung 1/4 ninyong pangailangan, yung 1/2 ninyong pangailangan. Hindi, ang sabi po, lahat. So, lahat ng ating kailangan, kalakasang ng katawan, pagpapala sa pamilya, kalakasan sa mga bagay na nangailangan ng lakas, di po ba? So, lahat yan, dapat hingin natin sa Diyos yon nang may pasasalamat. Amen. Letter C, pakibasa Ate Marley, letter C. Kung ito ay ating magiging gawi, ano ang mararanasan natin ayon sa pangako ng Diyos? Okay. Kung ito ay ating magiging gawi, ano ang maranasan natin ayon sa pangako ng Diyos? Ang sabi doon, ang hindi kayang ipaliwanag na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong pag-iisip. So, ano po yung maranasan natin? Kapayapaan na hindi kayang ilarawan. So, naramdaman nyo na po ba yun? Yung bang payapa ang puso mo kahit may problema ka? Amen. Yun po yung hinahatid ng Panginoon. Yung payapa ang puso natin dahil naidulog na natin sa Panginoon, sa panalangin, yung lahat ng ating pangailangan. Kaya ngayon, doon na pumapasok yung kapayapaan. Amen. Kaya yung kapayapaan po, saan po mangyayari yun? No? Payapa ba tayo automatic agad? Hindi. Kailangan, ano po ang sinasabi diyan? Meron ka munang dapat na pagdaanan. Ano yung pagdadaanan mo? Pagdaanan mo muna manalangin sa Panginoon na may pasalamat. Pagdaanan mo na hilingin sa Panginoon lahat ng iyong kailangan. At sabi, at ang hindi maipaliwanag
mailarawan sa salita na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Okay, kaya mamaya po mananalangin tayo. Kaya ba natin Practicum. manalangin? Practicum. Oo. Huwag na po nyo isulat. Kasi pag sinusulat nyo po, hindi na ang Holy Spirit ang nangunguna sa inyo eh. Oo, hanggat Ikaw maaari, ngayon. masanay Hanggat tayo na. maaari po, ang sasabihin nyo yung inuudyok ng Holy Spirit. Okay, basta nasa isip niyo po, ano po yon? Una, pagpupuri sa Panginoon. Pangalawa, paghingi ng tawad sa Panginoon. Pangatlo, pasasalamat sa Panginoon. At panghuli, kahilingan sa Panginoon. At tatapusin natin yon sa pamamagitan ng sangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so mamaya, tignan natin kung mapanalangin tayo isa-isa ng aktwalan, ha? Kanino yun? Okay. Sige po. Magpatuloy po tayo. Okay, number 2 na po tayo. Ano yung una? Panalangin. Lalago ka sa Panginoon, sa paglago sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at tinuturuan tayo kung paano manalangin. Okay po? So pangalawa, Ate Vilma, kayo naman magbasa. Pag-aaral ng Biblia. Ano po yung pangalawa? Pag-aaral ng Biblia. Ayun, nakita mo na po. Ayan, pag-aaral ng Biblia. So, ano yung una? Panalangin. Pangalawa, lalago kayo sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Sige po, ikaw, Ate Vilma, yung magpasa. Ang pagkain pisikal ay kinakailangan para sa buhay pisikal. Kung isang tao ay di kakain, siya ay manghihina at maaring magkasakit. Ito ay totoo sa spiritual na buhay man. Ang Biblia ay ang ating spiritual na pagkain. Okay. So, ngayon, tingnan nyo po yung drawing, yung pinaka may araw. Diyos, yung tao, nakikipag-usap sa pamamagitan ng panalangin. Pero yung Diyos, paano siya magsasalita sa tao? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Kaya may araw niya pababa. Ibig sabihin po, yung Diyos, mangungusap sa tao sa pamamagitan po ng pag-aaral ng Biblia. Nagets po natin yung drawing na yun, no? So, araw-araw na pagbabasa para sa araw-araw na kalakasan. Amen. Okay. Ano natin yung mga tanong? Sige po, Ate Vilma. Paano nakikipag-usap ang Diyos sa tao? Ano sagot po dyan? Sa Biblia, pag-aaral ng Biblia. Amen. Oh, yun po. Ang sagot po doon ay paano nakipag-usap ang Diyos. Okay, next po. Ano ang maitutulong sa atin? Saan natin magagamit ang salita ng Diyos sa ating pag-aaral ng Biblia? Okay, may magagamit po natin ang salita ng Diyos. Hanapin natin ang ikalawang Timoteo 3:16-17. O yan, aba, si Ate Lino, alam na hanapin. Sige, ikaw na ating magbasa. Para Sige po. 3:16-17. 16-17. Aba. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. So, ang daming palang gamit ang salita ng Diyos, ano? Kinasihan daw yan ng Diyos. Sa ibang salin po yan, hiningahan ng banal na espiritu. So, saan mo magagamit? Isa-isahin natin? Ate Vilma, sa basa isabi natin, sa sinamo? Sa pagtutuwid ng kamalian. Ayun. Ano po yung mga, sige, isa-isahin po. Bilangin natin. Una. Ano ba yun? Sa 16 po. Pagtuturo ng katotohanan. Pagtuturo ng katotohanan. Ano pa po? Pagsuway sa kamalian. Pagsuway sa kamalian. Pagtutuwid sa likong gawain at sa Pagtutuwid. pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Amen. So ano po bang end product ng isang nagsaaral ng salita ng Diyos? Matuwid yung ating pamumuhay. Tinutuwid tayo sa likong pamumuhay. Sa mga maling katwiran. Sa mga pilosopong katwiran. Ano po ang ginagawa sa tao? Nagiging malawak at nagiging matuwid. Opo, ang kanyang landasin. Dito ba? Amen ba yun? So, sabi po, yan po yung mga pakinabang ng pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Kaya pag may salita po ng Diyos, ano po, sa buhay ng tao, naiiwas siya sa kapahamakan. Di po ba? Nailalayo siya sa anumang likong hindi maganda. Kundi tayo pong lahat ay natutuwid. Amen. So, number 3 po. Tanong, Ate Vilma. Paano lalago ang pananampalataya? Roma 10:17. Pakibasa po ang Roma 10:17. Si Ate Peba nababasa? Wala bang mata?
Tinignan na ni Ate Bill kanina. Opo. Si ano, ipapunta ka doon, magbasa ng Bible. Risa. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At Amen. ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Nakita na natin. Yun po yun. Roma 10:17. Nakita niyo na Ate Vilma? Medyo madilim? Opo. So, Nakapikit na. okay. Pero po, ang sasabi no po, ang sabi, paano lalago yung pananampalataya mo? Bunga ng pakikinig. At pakikinig. Oh, makinig kayo. No? Kaya pag yung tao po hindi marunong makinig, nako, mahirap talaga yung tao hindi marunong makinig. Pero po, ito naman yung maganda. Kapag marunong tayo makinig, natututo tayo makinig sa salita ng Diyos, ang sabi po, lalago ka, lalalim ka, matututo ka. Kasi bunga yan. Yung pananampalataya, bunga ng pakikinig. Number 4 po. Gaano kadalas tayo magbabasa ng Biblia? Gawa 17:11. Sige po. Si Ate Vilma kung... makikita na ni Ate Vilma. Malapit na. Sige po. Ayan. Basa. Madilim. Mas bukas, Tama po yun. mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong Tama. Tama po. taga Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Amen. Salamat po. Ang sabi dun, araw-araw sinasaliksik. Kaya ang sagot po dyan, gaano... Parang araw, paano mo na yun? Nagluluha na yung mga... Putos na lang natin. Pakitanggal na yung lona. Sino ba nagkabit yan? Kanina po kasi mainit dito. Okay. Nandito yung araw. Salamat. Wala na akong makita. Ito! Kang, itong kumot. Itong kumot na lang. Ano naman yun? Alam niyo yung gagawin. Thank you. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Salamat po. So, ang sabi, gaano kadalas tayo magbabasa ng Biblia? Every day. Katulad daw ng mga Hudyo na yon, sinasaliksik nila. Araw-araw. Tinitignan nila kung totoo nga yung sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Amen. Kaya maganda po talaga meron po tayong panahon sa pagbabasa. So, katulad po ng panalangin, kung may oras din tayo at nagising tayo ng alanganin, pwede tayo magbasa ng Biblia. Pwede tayo magbasa ng yung mga materials na to, balikan natin. Ano po? Yan. So, gaano kadalas tayo magbasa ng Biblia every day? So, sa ating pagbabasa ng Biblia o salita ng Diyos, nakikipag-usap sa atin ng Diyos, gayang ng nilalawan at habang tayo na may nananalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos, kaya kinakailangan palagian tayong magbasa ng Biblia at manalangin. Amen. O, sa huli na po, si Ate Nora na po. At sa huli po, sabi po niya, sa likod ng ating pagsunod sa Diyos. Ayun yung pangatlo. Panalangin, una. Pangalawa, pagbabasa ng banal na kasulatan o pagbabasa ng Biblia. Pangatlo, pagsunod sa Diyos. Sige po, tuloy po. Ang susi sa patuloy na paglago sa pamumuhay Kristiyano ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kaalaman tungkol sa kahalagaan ng pananalangin at pag-aaral ng Biblia ay walang gaanong kabuluhan kung hindi natin maisasagawa sa ating buhay. So, baliwala po yung pagbabasa natin ng Biblia kung hindi natin sinusunod. I-apply. So, importante po talaga yung application sa buhay natin, yung pagsunod po natin. So, tingnan po ulit natin yung larawan, Nandun sa taas ang Diyos, merong pag-aaral ng Biblia, yung tao, at yung panalangin ay paakyat dun sa ating Panginoon. Araw-araw na pagbabasa para sa araw-araw na kalakasan. So, di ba, kanya tayo, kumakain tayo ng pagkain, mga nutrition, para maging malakas yung katawan natin. Po? Pero, sa atin naman pong espiritual, kailangan nating araw-araw na magbasa upang tayo naman po ay lumakas sa ating pananampalataya. Ano po yung sabi sa Santiago 1:22? Pakibuksan nga po natin ang Santiago 1:22. Opo. Sa lubang tipan, sa bagong tipan. Sa bagong tipan po yan. Nasa bandang dulo na po siya. Santiago 1:22. New Testament. Sa New Testament po. Lampas ka na, ate. Si Ate Mil. Sige po, kung sino po yung maunang mga makakita.
Ayop. Santiago. Pinapasan mo eh. Yan, okay na po yan. Okay na yan. Nakita na, si Ate Ben mo po nakita. Santiago, ano po ba? Unang Santiago. Chapter 1. 22. 1:22. Oo, 1:22. mula 1 hanggang Hindi po. 22 Hindi po, lang. yung 1:22 lang. 1 verse 22. Kabanatang 1, talatang 22. May tumayas. 1:22. Oh, 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makikita ang sarili na umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Amen. Salamat po. So, ganun daw po, kapag tayo nagbabasa ng Biblia, kailangan makita sa atin yung ating mga inaaral at yung binabasa. So, napakalinaw po ng ginawa niyang pahalimbawa. Para daw tayong tumingin sa salamin, nakita natin, may dungis ang mukha natin. Pero hindi naman natin inalis. Tumalikod lang din tayo dun sa salamin. So, ganun din po, yung salita ng Diyos, sinuturuan niya tayo ng mga tama at mali nating mga ginagawa. Inaayos po ng ating Panginoon. Kanya napakahalaga po na yung ating inaaral. Katulad ngayon, nag-aral tayo, dapat po yan, mamaya, pagka nagising tayo ng alas 2, kasi narinig ko kanina, manalangin daw eh. So, mananalangin tayo. Then, magbabasa tayo, di po ba? So, yun po, kailangan application. Letter B, matapos nating basahin ang salita ng Diyos, ano ang kinakailangan nating gawin? Ayun po dun sa binasa ni Ate Vilma sa Santiago 1:22. Ano daw po? Matapos nating basahin ang salita ng Diyos, ano ang kinakailangan gawin? Ate Vilma, ano po sabi niya? Masahin niya natin ulit. Sa gawa, sawa. Yung binasa niyo po. Ah, sinalis ko eh. Hinahanap ko na Santiago kasi ito. 1:22. Makibasa lang po ulit. Sa gawa na. Santiago 1:22. Nag-advance na. Yung 1 po, 1 lang. 1:22 po. Yung binasa niyo kanina. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, Yun. dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, anong kailangan isagawa? Isagawa. Yun ang tanong, yun sa doon. Mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Amen. Yun po ang sinasabi niya. So, napakahalaga po nun, ibig sabihin lang nun talaga, yung salita ng Diyos ay sinasa puso natin, kanya na ipapamuhay na natin. Number 2, sabi po niya dito, paano natin mapatutunayan kay Jesus ang ating pag-ibig sa Kanya? 1:14 verse 12. Amen. Wala. Ikaw naman ate. 1:14 verse 12. Pakatandaan ninyo ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Amen. So, ang ganda po nung sinabi dito, Yung daw pong sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus ay makakagawa siya ng higit pa dun sa kanyang ginagawa, Kasi siya, babalik na siya sa Ama. So, nakaka-believe naman yun, nakaka-amaze naman yun na yung magagawa natin ay higit pa dun sa ginawa ng ating Panginoon. Pangako po niya yun na yung mga ginawa niyang kababalaghan, makakagawa din po tayo at higit pa po doon. Makakapagpagaling din tayo ng mga may sakit. Tapos yung makakapagpagaling ng may sakit, makakagawa din tayo ng mga milagro, makabuhay din tayo ng patay kasi sabi ni Lord, higit pa dun sa mga ginawa niya ang magagawa ng taong sumusunod sa Kanya. At napapatunayan natin kay Jesus ang ating pag-ibig sa Kanya. Paano? Ayun pala. So, mapapatunayan talaga natin kapag tayo po ay sumunod ng lubusan sa Kanya. Higit pa po dun sa ginawa ni Lord ang magagawa natin. Mga kapatid, gusto niyo po ba yun? Na makagawa ng ganun? Ako lagi ko po pinipray sa sarili ko yun Kasi ang daming humihingi ng prayer, ang daming nagsasabing, Ate Nora, tulungan mo naman akong manalangin. So sana, Lord, sabi ko, naway magawa ko din po yung ginawa nyo, na
yung bawat ipapanalangin kong may sakit ay gagaling. Then sabi ng Panginoon, yung panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan. Kanya nga po mga kapatid, kailangan po nating magpakatotoo sa ating pong pananampalataya, sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At sabi po niya, Pastor, dito sa pagtatapos, Opo. ayon sa ating mga tinatalakay, ano sa palagay mo ang 3 bagay na nais ng Diyos na gawin mo araw-araw? Review. Ano yung sinabi natin kanina? Una, Panalangin. panalangin. Pangalawa, Pag-aaral ng pag-aaral ng Biblia. Biblia. At pangatlo po, ay yung pagsunod. Pagsunod sa Diyos. So, amen po ba? Kasama talaga yung pagsunod. Number 1 po, importante talaga yung sundin po natin. So, isulat, kung meron po kayong ballpen, isulat nyo po yung 3 yun dito para matandaan nyo po, maalala. Ngayong alam ko na ang panalangin at pag-aaral ng Biblia ay mahalaga para sa aking spiritual na paglago, sisikapin kong manalangin at magbasa ng Biblia mula, sige nga po, maglagay nga po kayo ng oras na gusto nyong magbasa ng Biblia, lagay nyo po dyan, at sikapin nyo sundin po yun. Ate Vilma, ikaw, ano sa palagay mo, anong oras ka magbabasa ng Biblia? Total, wala naman kayong TV dito, basa na lang kayo. Anong oras, ate? Sa palagay mo? Yung kayang. Po, sa gabi. Anong May oras diwanag po naman sa sa gabi. gabi? May diwanag naman kayo sa gabi para makapagpasa. Ano po yung solar. Kaya, Basta maliwanag. kung ano yung komportable yung oras. Komportable yung Magsimula oras. po kayo sa Kasi Juan. tahimik eh. Kahit po yung Juan muna, yung aklat ng Juan. Juan. Basahin muna yun. Doon daw po ang simula eh. Pwedeng yung Juan. Chapter by chapter. Isang chapter sa bawat gabi. Yan. Pwede po yun. Hanggang anong oras? Sabi niya dito mula hanggang ano. Kaya nyo bang magbasa 1 na? hour. Isang oras? Okay na po yung isang oras. Basta, Hanggang saan to ko eh. oo. Oo, pwede yun. Abla, gagawin mong pampaanto. So, kailangan naintindihan. Pag lang may basa. Sige po. Okay, next. Ano ang ibubunga ng ating pagtupad sa mga utos ni Kristo? Basahin po 1:15. natin sa Juan 15 verse 10. Andun po yung sagot. Kung tinutupad ninyong aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinupad ko ang mga utos ng aking ama at kayo nananatili sa kanyang pag-ibig. Amen. So, kung mananatili daw po ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo, at mananatili din yung pag-ibig niya sa ating mga kanal. So, panatilihin po natin, Yung pag-ibig. Oo, yun po ang bunga Yung ng ating mga pagsunod sa Kanya, At pang-apat po, saan magmumula ang ating kakayahang maisagawa ang kalooban ng Diyos? Pilipos 2:13. Sabi mo, Ate Vilma. Philippians, Colossians, Alam niya eh. First and Second Thessalonians. Si ate, May mga katanong nga rin. Pilipos 2:13. Yan. 2:13 ate. Saan yung 13? 14 na agad. Ito. Sapagkat ang Diyos ang kumikilo sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen. So, ang Panginoon din po ang kumikilo sa atin, Hindi po tayo. Yung Kanya pong kapangyarihan, ay siya na pong gumagawa sa atin. Alam po niyo, ma-experience nyo talaga to eh. Kung minsan yung hindi mo naman talaga iniisip na gawin, pero ginagawa mo dahil sa udyok ito ng ating pong pagmamahal at yung pananampalataya natin sa Kanya. So, ibig sabihin po nito, lumalago talaga tayo. Kasi yung mga inaaral natin ay gumagawa na po sa buhay natin. Amen? Kanya kapag hindi tayo nakakasimba sa linggo, parang ang laki-laki nang nawala sa akin kasi hindi ako nakasimba, hindi ko narinig yung mensahe. Yung lamang nga pong mahuli ka parang ang laki na nang nawala. Kasi hindi mo nabuo yung ating pagsamba. So, ito po mga kapatid ay mga senyales ng ating pong paglago. Kapag ito pong mga inaral natin, ito ay ginagawa na po natin. Yung pananalangin, pag-aaral ng Biblia, at yung pagsunod sa salita ng Diyos, ay ginagawa na po natin. Ibig sabihin na ito, ganap na tayong Kristiyano. Kasi nakakasunod na tayo. Amen po? Amen. Nakakasunod na po ba kayo? Meron na po ba kayong mga naiisip nyo na po ba na, naku, nananalangin na ako
So, sabi ni Pastor, mag-practicum tayo ngayon, mananalangin tayo, isa-isa. Hindi po kailangang maganda. Kasi po si Lord gusto talaga niya yung galing sa puso natin. Huwag na po nating damihan yung mga palamuti. Hindi po, direkta. Kung ano yung gusto mo sabihin. Sabihin mong diretso sa ating Panginoon. Ang magandang pattern po, panalangin may pasasalamat. So yun muna po ang gawin natin. Simpleng panalangin ng pasalamat sa araw na ito. Kung ano po yung gusto natin ipanalangin, kung ano yung bukal sa puso natin ipanalangin, Amen. pwede po natin banggitin ngayon sa panalangin. Amen. Thank you, Lord. Pwede bang magsimula tayo sa kay Ate Nimpa, kay Ate Vilma, kay Ate Beng, ayan, kay Ate Fe. No? Pwedeng kay Lady. Na. Lady, dito ka para madidig namin yung panalangin mo. Dito kayo. Si Riza. Ayan. Kahit simpleng panalangin ng pasalamat. Kung ano yung gusto nyong bukod sa puso ninyo. Kasi isang mga bagay na, na nasanayan tayo ng Panginoon, manalangin. Kasi ang sabi hindi natin, sabi din sa Bible yun, hindi tayo marunong manalangin ng tama. Pero ang Panginoon, ang Espiritu, ang siyang nagtuturo sa ating manalangin. Kaya, Amen. kapag tayo po ay handa ng manalangin, hindi tayo nahihiya. Amen. Kasi ando na yung banal na Espiritu sa atin. Kasi nakakahiya lang naman kapag parang pag hindi mo pa lubos na nauunawaan o kaya na-appreciate na yung padalangin pala mahalaga sa buhay ng isang tao. Sige po, isa-isa tayo, magpanalangin tayo ng pasalamat. Simulan natin to sa Panginoon o aming Ama, aming Diyos. Tapos magpanalangin tayo ng pasalamat. Sige po, isa-isa, kahit maiksi lang po, tapos tapusin natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Si Ate Empa siguro. Nimpa muna. Sige po, kayo po ang manalangin. Mas maganda po yung nakapikit, tapos po nakayukod. Yan. Sige po, sama po tayo. Sige po, sa atin Nimpa muna po magsimula sa panalangin. Sige po, atin Nimpa. Manalangin po tayo, Panginoon. Nagpapasalamat po ako na naka-recover po yung kapatid ko ng asawa ko sa kanyang karamdaman at naisagawa ang pagpapaupiran niya ng nasa maayos. Salamat po, Panginoon. Amen. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Bigyan niyo po na sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Ate Vilma po. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Muli sa araw na ito, kami binigyan mo ng karunungan, makapanginig ng mabuting salita mo. Yes. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa naghahatid ng mabuting balita para sa amin. Panginoon, dinadalangin ko po ang mga kapatiran namin na wala dito na nawa sa susunod o sa linggo ay makasama namin sila sa bahay panambahan. Ang papurit pasasalamat ay tinataas ko sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa Ate Beng. Pasalamat po kami, Panginoon, sa iyo. Amen. Lahat po kami dito yung nakadalo. Yes, Jesus. Nabinigyan mo kami, sila Pastor, nandito. Amen. Sila Tinora, sila Tamarlene, nandito po. Yes. Na naghatid po sa amin ng magandang balita. Amen. At tapos po, papasalamat po ako kasi mga biyayang binibigay mo po sa amin. Yes, Lord. Okay lang po sa amin na sa araw-araw ay nakakaraos din naman. Hallelujah. Kaya salamat po, Panginoon. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan Pangalan ni ni Jesus. Amen. Praise God. Ate Fe. Maraming salamat po at nandito po kami sa hapon na ito. Nagtipon-tipon kami at para makinig po ano ba ang sabi ni Pastor. At bukod sa kalooban namin at pakinggan namin kung ano ba ng magandang pagturo niya at tungkol sa aming mga sarili at kung sa lahat ng mga kasamahan namin na wala pa, hindi nakarating at sana po bigyan yung biyaya at kami po ay nagpapasalamat at sa aking mga anak at kahit wala po sa akin kahit pa paano ay magandang pamilya
Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Si Lady. Ay, lady. Pagkakaroon dito sa Pasalamat po ako sa Panginoon. Dahil po sa araw na ito, mayroon na po kami panibago natutunan. Amen. Dahil po kay Pastor. Thank you, Salamat Lord. din po sa araw-araw na pag-iingat sa amin. Hallelujah. Salamat din po at hindi po nagkakaroon ng sakit ang aking mga anak. Yes, Lord. Maraming salamat po sa araw-araw na binibigay niyo. Amen. Sa pangalan ng Jesus, amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Ikaw naman, Lisa. Si Risa. Gustong manalangin. Amen. Opo, salamat po. Sige po, So, tayo. siguro, linggo-linggo, sila na yung mananalangin, Pastor. Pag na-assign po tayo sa panalangin. Marunong na sila manalangin. Sige po. Sige po. Tayo pong lahat ay manalangin. Meron po tayong tatanggapin pagkain ngayon. Pagpasama natin sa panalangin. Sa inyo na po yan, ate, ha? Pag-aralan nyo po. Pag-aralan nyo po yan. Tingnan nyo, balikan nyo po yung mga talata. Balikan nyo po yung mga pinag-aralan natin. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Salamat po aming Ama. Panalangin. Amen. Salamat po aming Ama sa panalangin po ng bawat isa. Narinig po ninyo yung kanilang mga laman ng kanilang puso, ng mga kahilingan, pasasalamat. Nawa yung mga salitang ito ay maging kapangyarihan upang matupad ito at maging patuloy na biyaya sa kanilang buhay. Salamat din po sa aming tatanggapin na lahat ng biyaya po ninyo ng pagkain, sa lahat po ng naghanda nito, Panginoon, sa sambahayang ito ni Ate Nympha, kasama po ng lahat po ng kanilang pasasalamat sa pagkain at higit na kalakasan na kanilang tinatanggap. Basbasan niyo po ang mga pagkain ito at ang aming pagtitipong ito ay tunay nga na maging pagpapala po. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Nagpaalang araw po. Ate Eva, maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon.